tayo. Mabuhay ang mga Filipino overseas workers spread around the world. Particularly ang mga nasa Belgium at nasa UK, London. Ako po si Father Apollo de Guzman, ipinadala ng CBCP sa inyo noon pang year 2000. Jubilee year noon. 20 years na tayo magkakasama. Kaya nga, ang simbang gabi ito ay para sa ating mga overseas Filipino workers. Nako, sila yung mga masisipag, hardworking. Wala silang panahon na makapunta sa simbang gabi maliban sa iilan. Pero karamihan ay nasa trabaho. Marami Pilipino gustong makabuo ng nobena o sa pamamagitan nitong ating online simbang gabi for OFWs, makakabuo na kayo ng nobena. Ano ba ang kapaboran ng isang nobena? At ito'y siya. O, ganito. Lahat tayo at si Lord Jesus ay 9 months sa sinapupunan ng ina. Yun. Yung mga umiinom ng gamot, antibiotic, hindi pwedeng isang inom lang kaka-epekto na. Yung mga antibiotic, it takes mga 9 days din. Ganon ka-importante yung 9. Kaya nga, sige, mainam ang online simbang gabi. At tayo, mga kapatid na Pilipino around the world, ang pumupuno ng simbahan sa Europe ngayon and around the world ay kung nasaan yung mga Filipino overseas workers. At dyan ay hinahangaan tayo ng Pope. O sige, sama-sama tayo, ipagdasal natin. Sabi ni Lord Jesus, kung kayo'y nagkakaisa sa inyong hinihingi, ibibigay. Edi magkaisa tayo. Nasabihin kay Lord, alisin mo na ang COVID at pandemic na ito. Kami po ay nagkakaisa humihiling. Kami po mga Pilipino, spread around the world. Amen? Amen. O magsimula na tayo. Gawin nating masaya ang ating kalooban sapagkat ito'y simbang gabi. Emmanuel, Diyos ay kapiling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pasimulan natin ang pagdiriwang ng presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng sama-samang pagsisisi. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y padalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Masaya ang kalooban, sabay-sabay tayo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos abang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ipinarita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao ay di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga, sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay, tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang iniligtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang pong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Tugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia, alleluia. Namumuno ng Israel, nagbibigay utos sa amin. Halina't kami sa giping. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkakapanganak kay Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito
upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ito na ang humilya. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita. Sa Ebanghelyo ay nabasa natin at narinig natin na hindi mabuti yung balita para kay Jose. Bakit? Hindi magandang ng balita. Alin? Abay, nakatakda na siya ikasal kay Maria. Siya mismo nakita niya na si Maria ay buntis. At hindi siya ang may kagagawa nun. Ano ang kanyang magagawa sapagkat ayaw niya sa nangyari? Pwede niyang isumbong sa mga authorities, sa mga religious authorities si Maria na hindi siya. Hindi kanya yun. Delikado yun. Sapagkat nung panahon yun, ang Jewish religion at Jewish community ay sagrado sa kanila ang kasal. Pwedeng ang Maria ay dalhin sa plaza at doon ay patuhin. Katulad nung natatandaan ba niyo? Merong babae akusado sa sexual misconduct. Dinala sa plaza at babatuhin. Naku, lalaki ng patong hawak ng mga kalalakihan. Galit na galit. Winalakya ang aming relihiyon, sabi nila. Sabi nila kay Jesus, ikaw Jesus, dapat bang patuhin ang babae niya o hindi? Sabi ni Jesus, ang maunang babato ha, yung walang kasalanan. Hindi natuloy. Pero, pwedeng gano'n na mangyari kay Maria. Naku, sa plaza ay babatuhin. Kaya ayaw naman mangyari ni Jose, kaya kanya binabalak siya ay tatakbo na lang. Botak sa Tagalog. Makikibang bayan, magtatago na lang doon. Natutulog siya. Sa panaginip, lumapit sa kanya, isang anghel ng Panginoon at sabi, Jose! Jose! Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang isisilang ay ang Mesiyas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naisip ni Jose na bagamat siya ay may plano na at maligaya ang kanyang plano na magtatayo siya ng kanyang pamilya. At ang asawa niya si Maria, magkakaanak sila at kumpleto na ang kanyang hanap buhay ng pag-aalwagi para matutusan ang maligayang pamilya. Wala. Nasira ang plano niya. Naisip niya, meron plano ang Diyos. Kaya't yung God's plan ang mauuna. Dahil dyan, pumayag si Jose. Wow! Ang galing. Nagpakabayani si Jose, pinakasalan niya. Kaya lang, yung pakakasalan niya, siguro yung best friend niya, binulangan si Jose. Jose, loko, ba't mo papakasalan na binulungan mo sa akin na hindi sa iyo? Ayaw. Pinakasalan niya. Nako, nakakita ako ng malaking painting sa Italy. Ang kasal ni Jose de Maria. Kanya yung matita. Yung painting na yun ay gawa noong 1500 panahon pa nila Leonardo da Vinci at nila Michelangelo. Maganda yung painting. Kaya lang, naku po, doon mo makikita yung kalungkutan ng kasal. Ang nagkakasal ay yung kanilang paring rabay. Mataba. Alam mo yung rabay nila, may tumpok ditong itim na
skull cap. Eh yung mukha ng pare nagkakasali, nakaganyan, tsaka nakaganon yung kamay. Nagagalit. Sa picture, ay magkahawak ang kamay ni Maria at ni Jose. Kitang-kita na malaki na yung tiyan ni Maria. At yung dalawa, nakayuko yung ulo. Nahihiya. Sa likod nila, nandun yung nanay at tatay ni Jose. Nandun ang nanay at tatay ni Maria. Ay yung isang nanay ay nakabulag na gano'n. Hinimatay sa hiya. Hawak-hawak ng asawa niya. Sa kabila naman, humahagulgol ang ina at nakahawak sa balikat ng tatay na nakayuko rin, nahihiya. Meron bang mga abay, may mga tao? Wala. Pag may kasalan sa kanila noon, ang buong bayan ay involved. Ang buong bayan ay magbibigay ng mga contribution sa kasal, mga alak. Tulad yung wedding sa Kana. Yung mga pagkain, masaya, piyesta yon ng buong community. Wala. Puro kahihiyan. O sige, may ganung pangyayari. Malungkot ang kasal ni Maria at ni Jose. Para lang madala sa atin ang Panginoon sa Kristo na Mesiyas. Si Cardinal Tagle, nakita ko sa Facebook, meron siyang message mula sa Rome para sa mga Pilipino. Ito sabi niya. Meron daw nagtanong sa kanya, Cardinal, matutuloy po ba yung Pasko? Pandemic po ngayon eh. Ang sabi niya, ituloy ang Pasko. At mainam nga ngayong pandemic, magkaroon tayo ng reflection, makapag-isip tayo. We have time to reflect on what is right and wrong. Kaya lang, ang isa-celebrate natin, hindi yung Christmas na masyadong maingay, napakasaya, at nakalimutan na yung purpose ng ipinunta dito ng Panginoon Jesucristo. O yun, ang ganda. Ang ganda rin sinabi ni Cardinal. O ito na, ano ba ang purpose ng pinunta dito ng Mesiyas? Na pinaghirapan ni Maria at ni Jose ang pagdadala kay Jesus para i-offer sa atin. Ang mission ni Jesus ay sinabi niya na nakasulat sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 4. Sa kanyang mga kababayan sa Nazaret, sa loob ng kanilang chapel, sinabi niya na ako'y naparito, isinugo upang magdala ng mabuting balita para sa mga dukha. Ang mga bulag, sila'y lalaya. Ang mga bilanggo at mga alipin, sila'y palalayain. Katunayan, ito nga ang ginawa ng Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga alagad na 12. 12 yun, ang mga hindi nakapag-aral yun. Mga poor and uneducated, but they were able to convert and evangelize the whole Europe, the whole world at that time. A miracle sa pagkakasama nila ang Holy Spirit. Yun ang nangyari na sa pamamagitan nila at silang buhay noong first 3 centuries. Pinapatay noon ng mga Roman soldiers ang mga Kristiyano. Ngunit, kahit na sila ay TNT, patago-tago ang kanilang mga misa at community, ang unang na ginagawa, yung mga mahihirap, ay pinapartihan nila ng lupa. Nakita ito sa Acts of the Apostles, chapter 2 ay chapter 4. Ang mga walang lupa ay binibigyan ng lupa. Ang mga walang pagkain ay binibigyan ng pagkain. Pangalawa, yung sinabing yung daw mga bulag ay makakakita. Noong first 3 centuries, napakaraming mga monks ng mga monasteries. Ala silang ginawa kung hindi magdasal, magtrabaho sa bukid, mag-produce ng pagkain at mga alak at mga hamon para mapakain ng mga tao, lalo na yung mga dukha. At sila ay nagsusulat. Wala pang printing press eh. Nagsusulat sila ng Biblia, kamay,
Naku, agaganda ng mga writings, color pa. At ibinigay nila sa mga tao. Para bumasa, tinuruan din nila ng paano pagbasa at pagsulat. Naging marunong tuloy ang mga tao. Kasi itong mga monks na ito, sila nagsimula ng mga universities sa Europe. Kaya enlightenment ang dala nila mula sa Dark Ages. E di, nung naging marunong na ang mga tao, nawala tuloy yung mga hari at mga kingdoms, wala na kayo. Kung meron pa mga hari pa, ay sila yung mga seremonyal na lang. Nung maging marunong ang mga tao, kahit sa Amerika, panahon ni panahon ni Abraham Lincoln, nung naging marunong ang mga tao at mga black, sila ay binigyan ng kalayaan sa slavery. O sige, yun ang nangyari, yun ang kabutihan. And after the Dark Ages, ang mga monks, ang mga Catholics, dahil sa naging marunong ng mga tao, nawala na rin yung slavery. O tatlong bagay, yung mga dukha, inaasikaso na. Imbis na agawan ng lupa, binibigyan ng lupa. Ang mga hindi marunong ay nagkaroon ng karunungan hanggang sa magkaroon tayo ng democracy. Hindi pwede magkaroon ng democracy ng mga tao ay mga mangbang. At pinaka-importante ron, nawala yung malungkot na buhay ng slavery. So, ang mga alagad ni Jesus led by the 12 apostles na mga poor and educated, a miracle. They turned the world upside down. At ito ang kabutihan na dinala ng Kristo. Sana sa ating pag-celebrate ng Christmas, pinahihiwatig ni Cardinal Tagle yung original na meaning ng idinating dito na Kristo ang ating uunahin. Amen. Sige, sunod natin yung pagpapahayag ng pananampalataya. Masaya ang kalooban sapagkat simbang gabi, sabay-sabay po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naduluklok sa kada ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose upang maging ama ni Jesus dito sa mundo. Sa tulong ng kanyang panalangin, dumulog tayo sa Amang patuloy na kumakalinga sa atin. Tugon sa bawat panalangin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Francisco na ating Santo Papa, kay Sopronio na ating Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalanginawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon ay magkaroon sila ng malasakit at paglingap sa kanilang mga nasasakupang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, may padama nawa nila ang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at suporta. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may pinagdaraanan sa buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa at gabay ni San Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao,
makapasok nawa sila sa kaharian ng Ama natin sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang iisang mag-anak sa ilalim ng iyong pagkalinga. Turuan mo kaming matulad kay San Jose na siyang naging tapat at masunurin sa kanyang mga pangako sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Amen. Amen. Tayo po ay mag-aalay na. Ang awit ng pag-aalay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang handog natin sa Diyos ngayon ay maging kalugod-lugod sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin Ng mga katuwang kanila. manalangin tayo. Ama, naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng pagluhog ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa itaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Konsagrasyon na. Please ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Ibig sabihin, tinatanggap ninyo ang ibinibigay ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang dugo at buhay. Isa mang banal, ikaw po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Basbasan mo po ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabing bago siya patayin sa Kalbaryo, sa huling hapunan, kapiling niya ang mga alagad. Hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo ang banal. Pinaghati-hati ang tinapay at ibinigay sa mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kang pinasalamatan, iniyabot ang kalis sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapapawi ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ito, si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng pagiging makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo. Tinatawag kayo sa piling ni Kristo, Panginoon. Yung karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama, ginagawa't sinasariwa po namin ngayon ang nangyaring pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak para sa amin. Kaya nga po inyaalay namin sa iyo ang mga handog na ito, ang tinapay at ang alak na nagdudulot ng kaligtasan. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa komunyon na ito, nawa kaming mabuklod sa kapatirang nagmamahalan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, ang aming Papa sa Roma, si Sofronio, ang aming Obispo, at ang Kaparian. Alalahanin mo ang aming mga yumao, sila na umaasa sa kaligtasan ni Kristo, ay tanggapin mo sa kaharian. Kami rin ay tanggapin mo sa kaharian, upang di ba kapiling ang Birhing Maria, si San Jose, ang kanyang esposo, ang mga apostol, at lahat ng mga banal na nakatupad sa iyo kalooban, sa ngalan ni Kristo Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan, kasama mo ang Espiritu Santo, iisang Diyos kayo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng Panginoon, buong pag-ibig natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paikuro sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Panginoon, na mapasa amin ang kaharian at paghahari mo, na kami po'y patawarin at kami rin magpapatawaran sa isa't isa. Na kami po'y bigyan ng kakanin sa araw-araw at kami rin ay magbibigay sa walang makain. Ito'y samantalang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristo, ang aming manunubos, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Jesus, Panginoon, sinabi mo sa mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ipinamamana sa inyo, Panginoon. Bigyan mo na kami ng kapayapaan mo. Sa kapayapaan ka, rumubuhay tanggahari ngayon at magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ko sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ko sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito, si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng pagiging makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo.
tinatawag kayo sa piling ni Kristo, Panginoon. Yung karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao na iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nawa mapaspasan ang lahat ng ating overseas Filipino workers na nagsasakripisyo sa ibang bansa upang makapagpadala sa mga mahal nila sa Pilipinas. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Umayo kayo at ipalaganap ang pag-ibig ng Mesiyas. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.